Sumasagot sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Lubimir Julian at Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska ng PNP at PIDEA sa Lanao del Sur. 4 na biktima ng human trafficking na iligtas ng PNP sa Albay. At 2.6 bilyong pisong halaga ng marijuana nasabat sa bypass operation sa Davao City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng Tarlac PNP at mga rescuers patapos tangayin ng malakas na agos ng tubig sa Tarlac River Irrigation ang 2 menor de edad sa Sitio Pangulo, Barangay Karangyaan, Tarlac City. Agad namang nakapagsagawa ng rescue operation ang mga otoridad na nagresulta sa kanilang matagumpay na pagkasagip. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Lixen Reyes Saweran. Matapos ang mabilis na responde sa Barangay San Antonio, pasado alas 12:50 ng madaling araw, hinilala ang suspect na sina alias Melvin, 25 anyos, at alias Angelo, 23 anyos. Isang makapigilin ng operasyon ng kabayanihan ang isinagawa ng mga kapulisan at mga rescuers sa Tarlac matapos na mailigtas ang 2 menor de edad na tinangay ng malakas na agos ng tubig sa Matapos ang mabilis na responde sa Barangay San Antonio, pasado alas 12:50 ng madaling araw, hinilala ang suspect na sina alias Isang makapigilin ng operasyon ng kabayanihan ang isinagawa ng mga kapulisan at mga rescuers sa Tarlac matapos na mailigtas ang 2 menor de edad na tinangay ng malakas na agos ng tubig sa Tarlac River Irrigation sa Sitio Pangulo, Barangay Karangyaan, Tarlac City. Pinangunahan ng Tarlac Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Franklin P. Toro, Provincial Director, ang agarang search and rescue operation, katuwang ang City at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, City Public Order and Safety Office,
Bureau of Fire Protection, mga rescue divers mula sa Philippine Coast Guard Pampanga Station at Barangay Peacekeeping Action Team ng Tarlac City. Kinilala ang mga nasagip na biktima sa alias na Johnson at Kenvin, kapwa 13 anyos at residente ng lungsod. Batay sa investigasyon, huling nakita ang dalawa dakong alas 2 ng hapon habang tinatawid ang ilog nang bigla silang matangay ng malakas na agos at tuluyang mawala sa paningin. Matapos ang halos 24 oras na masusing operasyon, natagpuan ang dalawang bata na buhay at ligtas. Patunay ang insidenteng ito ng tapang at pagkakaisang alay sa serbisyo. Samantala, muling nagpapaalala ang mga otoridad sa publiko na umiwas muna sa pagtawid sa ilog, lalo na kapag malakas ang agos upang maiwasan ang kapahamakan. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Isang top most wanted person sa kasong karnaping ang huli ng PNP Highway Patrol Group sa ikinasang Manhunt Charlie Operation sa Barangay Bagong Sikat, San Jose Occidental, Mindoro. Nakatutok dyan si Patrolman Mark Roland Feliciano. Ng oras ang mga operatiba ng Regional Highway Patrol Unit Mimaropa na magsagawa ng isang Manhunt Charlie Operation para huliin ang isang lalaking wanted na may waranto para sa kasong karnaping sa Barangay Bagong Sikat, San Jose Occidental, Mindoro nitong nakarang araw. Kinilala ang suspect na si alias Randy Boy, 26 na taong gulang na nakatira sa Barangay Labangan, Poblasyon, San Jose Occidental, Mindoro. Ang PHPK Occidental Mindoro ay nagsagawa ng Manhunt Charlie. Matagumpay na nahuli si alias Sunny sa Barangay Bagong Sikat, San Jose Occidental, Mindoro at temporaryong kinustudiya sa aming opisina at amin nang tinon-over siya sa Judicial Court. Sa ating mamamayan ng Mimaropa, i-report niyo po agad anumang krimen na nangyayari sa ating kalsada, dalian po natin gagawa ng aksyon. Hindi na nga pumalagpa ang suspect at binasahan ng kanyang karapatan sa salitang kanyang nauunawaan at harap sa kasong Republic Act 10883 or the New Anti-Carnapping Act of 2016 sa bisa ng warrant of arrest na may nirekomendang piyansang 300,000 piso. Samantalang ang suspect ay pansamantalang nasa kustodiya ng Provincial Highway Patrol Unit Occidental, Mindoro para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng Highway Patrol Group ay laging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Arestado ang nakatalang top 2 most wanted person ng mga tauhan ng Bani Municipal Police Station dahil sa kaso nitong qualified rape sa Bani, Pangasinan. Yan ang report mula kay Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Arestado ng mga operatiba ng Bani Municipal Police Station ang top 2 most wanted person sa kanilang ikinasang manhunt operation sa Barangay Ambabaay, Bani, Pangasinan. Kinilala ni Police Major Dennis B. Cabigat, officer in charge ng naturang istasyon ang suspect sa alias Jinggoy, 38 anyos, may asawa, walang trabaho at residente ng nasabing barangay. Siya ay naaresto gabi nitong Biyernes sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 6 counts of qualified rape sa ilalim ng paragraph 1 ng Article 266-A kaugnay ng Article 266-B ng Revised Penal Code. Ang nasabing warrant ay inisyu noong Agosto 19 taong kasalukuyan ni Honorable Dominico Acosta Sanchez, presiding judge ng RTC Branch 55 sa Alaminos City, Pangasinan na walang rekomendadong piyansa. Kabilang ang suspect sa target intelligence packet ng PNP dahilan upang mas paigtingin ng mga otoridad ang pagsubaybay at operasyon laban sa kanya. Matapos mahuli, dinala ang suspect sa Bolinao Community Hospital para sa medikal na eksaminasyon at pagkatapos ay inilipat sa istasyon ng pulisya para sa tamang disposisyon.
Ayon kay Police Major Cabigat, ang kanilang operasyon ay bahagi ng mas pinaigting ng kampanya laban sa mga most wanted persons upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan at maihatid ang hustisya sa mga biktima. Nagpahayag din ng pasasalamat ang kanilang himpilan sa publiko na patuloy na nakikipagtulungan sa pagbibigay ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ng mga ito. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie N. Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Santos. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang personalidad na kabilang sa most wanted person at sangkot umano sa iligal na droga matapos ang ikinasang operasyon ng Pililla Municipal Police Station sa lalawigan ng Rizal. Tinutukan niya ni Patrolwoman Jessie Cris Obrero. Isang pinaghahanap na personalidad sa rehiyon ang naaresto sa ikinasang operasyon ng kapulisan ng Pililla Rizal sa Barangay Bagumbayan, Pililla Rizal. Kinilala ang naaresto na si alias Puno, 47 taong gulang, binata at residente ng Barangay Kishaw, Pililla Rizal. Ang pagka-aresto ay isinagawa ng tracker team ng Pililla Municipal Police Station katuwang ang PIT Rizal at Regional Intelligence Unit 4A. Si Puno ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, alinsunod sa warrant of arrest na inilabas ng RTC Branch 80 Morong, Rizal. Sa kasalukuyan, ang naarestong akusado ay nasa kustodiya ng Pililla Custodial Facility para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessie Cris S. Obrero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. Matagumpay na niligtas ng mga tauhan ng Albay at Masbate Police Provincial Office ang 4 na individual mula sa tangkang human trafficking matapos ang isinagawang rescue operation sa bayan ng Piduran, Albay. Nakibalita dyan si Police Corporal Doxy Charis Casasos. Na kumilos ang mga operatiba ng pulisya sa Bicol matapos nilang mailigtas ang 4 na individual mula sa tangkang human trafficking sa Piuduran Port, Barangay 4, Piuduran, Albay nitong Setyembre taong kasalukuyan. Ang mga biktima ay naakit umano ng mga huwad na pangako ng trabaho sa ibang lugar ngunit agad na napigilan ang kanilang pagbiyahe. Ayon kay Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, nang magsumbong ang isang kaanak ng isa sa mga biktima, agad na ikinasa ng mga tauhan ng Albay Police Provincial Office at Masbate Police Provincial Office ang operasyon. Sa kanilang maagap na pagresponde, natuntun ang mga biktima at nailigtas bago sila tuluyang madala ng mga recruiter na sangkot sa iligal na aktibidad. Sa kasalukuyan, ang mga biktima ay nasa pangangalaga ng mga otoridad at sumasailalim sa debriefing at kaukulang tulong mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Patuloy namang tinutugis ng PNP ang mga nasa likod ng human trafficking syndicate upang masiguro ang hustisya at maprotektahan ang mas maraming kababayan laban sa ganitong modus. Pinuri naman ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director ng Police Regional Office 5, ang mabilis na koordinasyon ng lahat na sangkot na ahensya at inulit ang matibay na panindigan ng PNP laban sa human trafficking. Mula dito sa Bicol Region, ako po inyong PNN Correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Samantala, para naman sa ating weather updates ngayong araw, asahan po natin ang pangkalahatang maaliwalas na panahon sa Luzon ngayong Lunes, habang posibleng makaranas ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dulot ng easteries ayon sa Pag-asa. Paliwanag ng Pag-asa, ang easterlies o hanging nagmumula sa Pacific Ocean ang kasalukuyang nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pinapayuhan naman ang mga residente sa Visayas at Mindanao na maghanda laban sa mga posibleng pag-ulan at thunderstorm dulot ng nasabing weather system. At tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas.
2 individual na hinihinalang sangkot sa illegal na droga ang naaresto ng mga operatiba ng Ormoc City Police Office sa isinagawang bypass operation sa Barangay Curva, Ormoc City. Batay sa ulat, nakumpiska mula sa mga suspect ang tinatayang mahigit 2 milyong halaga ng hinihinalang shabu na nakasilid sa ilang pakete at may kabuang timbang na higit 300 gramo. Patrolwoman Camberley Flores sa balita. 2,258,824 pesos halaga ng shabu ang nasabat sa 2 drug suspects sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba sa Barangay Corva, Ormoc City. Bandang alas 2:21 ng hapon ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Ormoc City Drug Enforcement Unit kasama ang Ormoc City Intelligence Unit, Ormoc City Police Station 3, City Intelligence Team Ormoc at Regional Intelligence Unit 8 sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpiska sa mga suspect ang 4 na pakete at 3 knotted transparent plastic packs ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 332.18 gramo na nagkakahalaga ng 2,258,824 pesos, isang genuine 500 peso bill na ginamit bilang bypass money, isang unit ng caliber 45 Colt Mark IV pistol, kasama ang 3 bala at mga drug paraphernalia. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng Ormoc City PNP, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Mahigit 400,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng PNP mula sa isang high-value individual sa isinagawang bypass operation sa Bohol. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Judith Nicanor. Sa kulungan ang bagsak ng isang high-value individual matapos itong mahulihan ng 442,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation ng kapulisan ng Bohol sa Purok 2, Barangay Upper de la Paz, Cortes, Bohol na ito lamang nakaraan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jomar S. Pumarejos, Chief ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Bohol Police Provincial Office, bandang alauna ng hapon ng ikinasal ng mga operatiba ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkasakote ng high-value individual na suspect na si Jason, 41 anyos na residente ng Purok 1, Barangay Taloto, Tagbilaran City, Bohol. Nasabat mula sa suspect ang 15 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 65 grams at 442,000 pesos na standard drug price, bypass money, Realme cellphone at belt bag. Kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng suspect na kasalukuyang nakapiit sa Cortes Municipal Police Station. Sa ilalim ng 7-point agenda ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Sr. Artates Jr., buong determinasyon ng mga kapulisan ng Bohol sa pagtugis sa mga sangkot sa iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st National Crime Prevention Week, nagsagawa ang Police Regional Office 6 ng iba't ibang makabuluhang aktibidad, gaya ng mangrove planting, clean-up drive at medical mission, upang palakasin ang ugnayan ng kapulisan at pamayanan, mapangalagaan ang kalikasan at mayatid ang serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Patrolwoman Justin May Halyores sa report. Police Regional Office 6 ang nanguna sa isang mangrove planting drive bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st National Crime Prevention Week nito lamang ika-6 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ipinakita ng aktibidad ang dedikasyon ng Philippine National Police hindi lamang sa pagpigil ng krimen, kundi pati sa pangangalaga ng kalikasan bilang mahalagang bahagi ng kanilang serbisyo sa komunidad. Pinangunahan ni Police Brigadier General Josefino D. Ligan, Regional Director ng Pro 6, katuwang
si Police Colonel Victorino E. Romanillos Jr., Chief Arcad, kasama ang mga personnel ng Police Regional Office 6 ang pagtatanim ng 1,500 na mangrove propagules sa baybayin ng Barangay Hinaktakan, La Paz, Iloilo City. Katuwang sa aktibidad ang NAPOLCOM 6 na pinamumunuan ni Attorney Jerome L.B. Asuga, National Bureau of Investigation, Western Visayas, barangay officials at si Miss Janice May R.C. ng Senro na nagbigay ng orientation ukol sa tamang pagtatanim ng mga mangroves. Dumalo rin ang mga tauhan mula sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection 6, BJMP Region 6, Philippine Army at iba pang stakeholders. Binigyang diin ni Police Brigadier General Ligan na ang pangangalaga sa kalikasan ay mahalagang bahagi ng mandato ng PNP upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Tampok rin sa aktibidad ang clean-up drive sa naturang lugar kung saan nilinis ng mga kalahok ang mga basurang nakakalat. Sako-sakong mga basura ang kanilang dala mula sa paglilinis, baon ang bagong pag-asa para sa kinabukasan. Naging pagkakataon ang aktibidad upang palakasin ang samahan ng pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Ipinapakita rin ito ang advokasya ng PNP na makakalikasan na isa sa kanilang core values. Hindi natatapos sa mangrove planting at clean-up drive ang inalay na serbisyo ng Pro6 para sa bayan. Naghandog rin sila ng medical, optical, dental mission at libreng gupit sa mga residente ng nasabing barangay at mga katabing bayan nito na siyang labis na ikinagalak ng mga benepisyaryo. Muli, pinatunayan ng Police Regional Office 6 na ang tunay na serbisyo ng kapulisan ay hindi natatapos sa pagpapatupad ng batas. Bahagi rin ito ang pagiging tagapangalaga ng kalikasan at katuwang ng mamamayan sa pagtataguyod ng isang ligtas, mapayapa at malusog na kinabukasan para sa mga susunod pang henerasyon. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Narito naman ang mga balita mula sa Mindanao. Tinatayang 2.7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska mula sa isang suspect sa ikinasang buy-bust operation na pinagsanib na puwersa ng PNP at PDEA BARM sa Lanao del Sur. Patuloy namang paigtingin pa ng PNP ang operasyon kontra iligal na droga at hinimok ang publiko na makipagtulungan upang matuldukan ang kalakalan ng iligal na droga. Patrolwoman Judy Ann Alibo sa balita. Kumpiska ang higit 2.7 milyon halaga ng shabu mula sa narestong individual sa isinagawang buy-bust operation ng PNP at PDEA BARM sa Ampaw, Lanao del Sur nito lamang 5 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Khalid Muruhom Balt, Acting Chief of Police ng Bacolod, Calawi MPS, ang suspect na si alias Bong, na sa hustong gulang. Ayon sa ulat, bandang 3:30 ng hapon, nang isinagawa ng mga operatiba mula sa Bacolod, Calawi Municipal Police Station, 1st PMFC ng Lanao del Sur Police Provincial Office, Regional Police Drug Enforcement Unit BAR, SOU BAR ng PNP DEG, 45th Special Action Company, 4th Special Action Battalion ng PNP SAF at PDEA Lanao del Sur Provincial Office ang isang buy-bust operation sa naturang lugar. Ang operasyon ay nauwi sa isang armadong engkwentro kung saan nagtamo ng sugat ang suspect. Nakuha mula sa suspect ang tinatayang 406.9 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalagang 2,766,920 pesos, buy-bust money, isang caliber 9mm pistol na may 10 bala, 6 na fired cartridges mula sa parehong baril, at iba pang non-drug items. Nasa kustodiya na ng Bacolod, Calawi MPS ang suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya at posibleng mahaharap sa kasong Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinitiyak ng PNP sa publiko na ipagpapatuloy nito ang walang tigil na kampanya laban sa iligal na droga habang pinangangalagaan ang karapatan at buhay ng bawat mamamayan. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo.
Hawak na ng mga otoridad ang nakatalang top 1 most wanted person, municipal level, matapos itong maaresto dahil sa kaso nitong homicide sa Zamboanga del Norte. Magbabalita dyan si Patrolwoman Joyce Franco. Ang isang top 1 most wanted person municipal level sa kasong homicide sa isinagawang law enforcement operation ng Zamboanga del Norte Provincial Intelligence Unit, katuwang ang LAZI MPS, Dapitan CPS, 5th SOU Mabuhay SBC at 1st Zamboanga del Norte Provincial Mobile Force Company sa barangay Napo, Dapitan, Zamboanga del Norte. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Bert, 53 anyos, may asawa at residente ng Barangay Upper, Complanas, Lazi, Siquijor. Ang suspect ay nahaharap sa kasong homicide. Nasa kustodiya ng Dapitan City Police Station ang suspect para sa maayos na disposisyon ng kaso. Patunay lamang na ang pambansang pulisya, katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad na naaayon sa agenda ng gobyerno na itaguyod ang kaayusan at kaligtasan ng publiko, kapayapaan at seguridad na magkaroon ng maunlad na isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, nagbabalita ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Franco. Aabot sa 2.6 milyong pisong halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nasamsa mula sa isang individual sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Davao City. Ang balita mula kay Patrolwoman Sheena May Ilagan. Malaking tagumpay laban sa iligal na droga ang naitala sa Davao City matapos masamsam ang hinihinalang marijuana na nagkakalaga ng 2,670,000 pesos sa isang buy-bust operation na isigawa na pinagsanib na persa ng mga otoridad sa Barangay 76-A Davao City. Naaresto ang sospek nito lamang Setyembre taong kasalukuyan na kinilala sa alias na Jovan, 18 anyos, isang estudyante at residente ng Barangay 76-A Davao City. Ayon sa ulat, ang sospek ay pangatlo sa listahan ng mga high-value individual sa rehiyon. Pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit ang operasyon katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11, Ecolan Police Station at ang Philippine Drug Enforcement Agency 11. Sa nasabing operasyon, na-recover mula sa sospek ang 13.350 kilos na pinatuyong dahon ng marijuana na may mga bunga at iba pang mga ebidensya. Sa ngayon, ang sospek ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang Police Regional Office 11 ay patuloy na pinapaigting ang laban kontra kriminalidad alin sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatili ng kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Rion 11, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Sheena May Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ilagan. Nasamsam ng PNP ang baril, bala at shabu sa ikinasang search warrant operation sa Alyosan, Cotabato. Alamin ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Emilu Pedroso. Ng mga otoridad ang baril, bala at shabu sa isinagawang search warrant operation sa Purok 7, Barangay Nyupanay, Alyosan, Cotabato nito lamang ika-4 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Bernard M. Abarquez, hepe ng Alyosan Municipal Police Station, ang suspect na si alias Gardo na residente ng nasabing lugar. Ang operasyon na isinagawa sa pagkikipagtulungan ng Alyosan Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company at Regional Intelligence Division Tracker Team ECO, bandang alas 8:30 ng umaga sa pamamahay mismo ng suspect kung saan na-recover ang isang unit ng improvised 12-gauge shotgun na may 4 na bala, 2 kalibre 45 na buhay na bala, 7 bala ng kaliber 9mm at 15 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga sa tinatayang 34,000 piso.
Kasalukuyang ang sospek ay nasa kustodiyan ng Alyosan Municipal Police Station habang ang mga dokumento at ebidensya ay inihahanda para sa formal na pagsasampa ng kaso sa korte dahil sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon na ito ay patunay ng matatag na pagkakaisa ng Police Regional Office 12 na panatilihin ang batas at tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng komunidad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga pagsisikap laban sa mga iligal na baril at mga aktibidad na may kaugnayan sa droga. Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako inyong Police News Correspondent, Patrolwoman Emilio F. Pedroso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedroso. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos ngayong araw, gusto lang natin batiin ang National Police Commission o NAPOLCOM na nagdiriwang ng kanilang ika-59 na anibersaryo. Sa loob ng halos 6 na dekada, katuwang natin ang NAPOLCOM sa pagpapanatili ng tiwala ng taong bayan sa kapulisan para masiguro ng ang PNP ay laging profesional, tapat at nakatuon sa serbisyo. Kaya mula sa amin dito sa Police News Network, isang mainit na pagbati. Happy 59th anniversary NAPOLCOM, mabuhay po kayo! Isang paalala rin po mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Alam naman natin na pagpasok ng bare months, dumarami rin ang mga modus at krimen lalo na online. Kaya mag-ingat po tayo sa iba't ibang klase ng online scam. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga kahinahinalang alok at siguraduhin po natin bago magpadala ng pera o impormasyon. Kung kayo po ay mabiktima, huwag mahiyang magsumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o direkta sa PNP-ACG. At syempre, hindi po matatapos ang araw na ito kung hindi po namin babatiin ang aming Deputy Director for Operations na si Police Colonel Adonis Guzman. Sir, happy birthday po! Ingat po kayo palagi at God bless po. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumunan ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Luby Merulian. At Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.